Sa susunod, Apo, huwag ka na maglalalabas dahil kumikilos na naman sila. Sila? Sino pong sila, Lo? Natutunan nilang lumapit sa mga aswang para humingi ng tulong. Natutunan nilang hindi lahat ng aswang ay masama. Kung magiging bangkilan man ako, ikaw ang una kong magiging biktima. Magandang hapon sa inyo, Miss Esperanza. Lalo na sa mga voice actors na magbibigay ng buhay sa aking kwento ngayong araw. Pati na din sa tagapakinig ng inyong channel. Bakit kaya kung anong mga pangyayari na hindi nakadokumento sa buhay natin ang siyang karanasan na magbibigay sa atin ng matinding aral? Mga karanasan na hindi mo makikita sa mga litrato o kaya sa TV. Mga karanasan na magpapamulat sa'yo sa katotohanan ng buhay na ito. Nangyari ito kasagsagan noong 1980s sa isang liblib na nayon ng Bohol. Ako si Paulo at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Lolo! May dala akong balita! Ano bang pinagsisisigaw mo, Apo? Kung makasigaw ka naman, akala mo sinusugot tayo ng mga Hapones. Lolo, may patay eh. Mahabaging Diyos, saan mo naman nakuha ang balitang yan, Apo? Napadaan po ako dun sa may basuran malapit sa bahay nila Aling Tising. Lolo, nakakaawa po siya eh. Ikaw talaga, Paulo, Apo. Kung saan-saan ka kasi naglalakwatsa, kaya kung ano-anong krimen na lang ang nakikita mo. Ang sama naman po nung gumawa nun sa kanya. Lolo, wakwak yung dibdib niya tapos nakita ko yung mga daliri niya putol din. Sa susunod, Apo, huwag ka na maglalalabas dahil kumikilos na naman sila. Sila? Sino pong sila, Lo? Ang mga lahi ng bangkilan. Bangkilan? Ano po yun? Uri po ba ng hayop yun sa gubat, Lolo? Hindi sila hayop, Paulo, kung hindi kabayan natin. Ang ibig niyo po bang sabihin tao din sila? Oo, Paulo, mga kapwa Pilipino na namuhay pa sa panahon ng Espanyol. Espanyol? Ang tagal naman nun, Lolo. Wala nang taong nabubuhay ngayon na nanirahan pa sa mga panahon ng Espanyol, no? Naku, ikaw, Lolo, ha? Ang lakas mo din mang trip, eh. Pinaglololoko mo ata ako, eh. Apo, makinig ka. Sa paligid, may mabubuti at may masasama. Ang mga bangkilan ay mga grupo ng kababaihan na kabayan natin na nawalan ng pag-asang makamit pa nila ang kalayaan kung kaya't sila'y kumapit sa isang Diyos ng dilim. Diyos ng dilim ho? Si Aswang ang kanilang Diyos. Dahil sa katapatan nila kay Aswang, ay binigyan sila nito ng kapangyarihan na makapagbagong anyo. Ngunit ang maging kapalit nun ay ang gutom na hindi masusolusyonan ng kahit na anong pagkain ng tao. Kahit anong anyo po? Kahit baboy o aso kaya nila maging ganon? Kahit uwak, kalabaw pa yan. Paulo, kayang-kaya nila. Ginawa silang asawa ni Aswang, kaya't kagaya nito, sila din ay hayok sa laman at dugo. Asawa? Di ba sabi mo, Lo, grupo sila ng mga kababaihan, ibig sabihin, maraming asawa si Aswang. Parang ganon na nga, Apo. Ang babaero naman ng Aswang na yan. Pag ako lumaki, Lo, pwede din po ba ako magkaroon ng maraming asawa? Maghunos dili ka sa pinagsasabi mo, Apo. Pag nagmahal ka, isa lang at wala ng iba pa. Bakit si Aswang ang dami niyang asawa? Kasi si Aswang siya. Ikaw, aswang ka ba? Hindi. Pero parang masaya maging aswang kasi marami silang asawa eh. Abay, loko kang bata ka, ha? Kunin mo nga yung mga kagamitan ko dun sa may altar at gagawa ko ng isang langis na pang-alkontra sa mga bangkilan. Okay po, Lo. Masusunod po. Bilisan mo. Akin na nga yung ngipin. Po? Yung ngipin mula sa tagabantay na engkanto sa may sapa na natalo ko. Amin at papakuluan ko. Ito na po. Pakiabot na din ng pinato yung dila ng baka at pakpak ng uwak na tagabantay sa kuweba. Opo. Ito na po, Lolo. Eto,
tapos ng lahat at nakapag-orasyon na din ako kanina. Kaya papakuluan na lang natin yan buong maghapon. Lolo, may tanong lang ako. Ano yun, Apo? May ulam ba tayo? Naku, patay. Nalagay ko din pala ang buong manok dun sa ginawang langis na ulam natin. Naku po, nasa hog ko. Ay, balik ka po. Ulitin natin. Lolo naman eh. Sa tanda ng lolo ko, ay may pagka makakalimutin na din ito. At minsan pa, kailangan mong lakasan ang boses mo para marinig ka niya kasi mahina na ang pandinig niya. Pero ang lolo ko, ang pinakaastig sa aming nayon dahil siya lang naman ang magaling na manggagamot ng aming nayon at subok na ang kanyang kakayahan ng aming mga kapitbahay. Lolo, kamusta na kaya sila nanay at tatay, no? Magdasal na lang tayo, Apo, na nasa mabuti silang kalagayan. Bakit pa kasi ang tagal umabot ng mga liham dito sa atin? Alam mo naman, Apo, na nasa malayo ang magulang mo. Nasa Middle East sila kaya hintay-hintay na lang tayo. Kasi uuwi sila dito sa atin ng 2 linggo tapos aalis sila ng 2 taon. Hindi naman po patas yun, no? Pwede po ba na kausapin ng amo ni Mama at saka ni Papa, Lo? Kausapin? Abay, bakit naman? Kausapin mo sila na ipauwi sila Mama at Papa dito gabi-gabi para sama-sama na tayo. Nako, patay tayo dyan, Apo. Pero huwag kang mag-alala. At kakausapin ko sila kaya huwag na malungkot ang pogi kong Apo, ha? Pogi, ikaw talaga, Lo, binobola mo pa ako, ha? Ano yun? Parang may kumalampag, ha? Sa bubong, parang may naglalakad. Oo nga, Lo, no? Labasin ko lang po, Lo, para makita ko kung ano. Huwag kang lumabas, Apo. Pa kung anong nilalang pa yung nandyan. Lolo, natatakot po ako. Huwag kang matakot. Kasama mo ang lolo. Hoy, kung sino ka man na nandyan sa itaas ng bubong, bumaba ka rito at dito tayo magtutuos. Hindi ako natatakot sa'yo. Lolo, huwag mong galitin. Baka bumaba talaga yan dito. May protection tayo, Apo, kaya magiging ligtas tayo dito. Parang umalis na po, Lo. May pagaspas ng pakpak ako narinig papalayo eh. Malamang natakot na yon dahil ako si Tonyo, ang bantog na manggagamot sa Nayon Makipot. Hay nako, Lolo, huwag kang magsisisigaw dyan. Natutulog na yung mga tao, gabi na oh. Ay, oo nga pala. Pasensya na, aking pogi na po. Sige na, matulog na tayo. Lolo, kung lumipat na lang kaya tayo ng bahay. Saan naman tayo lilipat, Aber? At saka wala akong pera pambili ng lupa. Magkano po ba ang lupa, Lo? May 10 pesos po ako dito sa alkansya. Nako, wag na. Kukulangin lang yan, Apo. Ang bangkilan kasi, palagi na lang tayo ginugulo dito, Lo. Nakakatakot po. Ay, sus. Wala yan silang panama sa akin, Apo. Kahit saan tayo pumunta, meron din ganon. Kaya wala din pinag-iba kung aalis tayo dito. Ganon po ba? Sige, makatulog na nga lang po. Tara, Lo, tulog na lang po tayo. Naku, mabuti pa. Hindi ko maintindihan noon kung bakit kahit gaano kadelikado ang buhay na meron kami, hindi magawa-gawa ng aking lolo maging ang mga tao na nakatira doon na lisanin ang lugar. Pero isang gabi, ang siyang nagpamulat sa akin na hindi pala bangkilan ang dapat nakatakutan, kundi kapwa Pilipino mo pa na higit pang mas masahol sa kahit anong aswang. Paolo, Apo, matutulog na ako. Ikaw, hindi ka pa ba matutulog? Dito lang po ako, Lolo, sa kwarto niyo po. Baka mamaya pa po ako matutulog. Aayusin ko na lang tong tsinelas ko na naputol kasi lalagyan ko ng tali. Ikaw bahala, ha? Oo siya, hihiga na ako. Pag matulog ka na, huwag mong kakalimutan na patayin yung mga lampara. Baka bukas, hindi na tayo magising dahil natusta na tayo. Opo, Lo, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po yung kakalimutan. Siguraduhin mo lang. Baka mapaaga ang pagkikita natin ni San Pedro niyan. Lolo naman, tatandaan ko po. Pagkatapos ko ayusin tong tsinelas ko, papatayin ko po yung lampara. At saka, Lo, alam mo ba? Lo, ang dali makatulog, naghihilig pa oh. Tulong! Tulong! Parang awan niyo po! Tulungan niyo po ako! Teka, tao yun ah. Nagsisisigaw ngayon ah. Parang awan niyo na! Pagbuksan niyo ako ng pinto! Tao po?
May gising po ba dyan sa loob? Sino ka? Bata, tulungan mo naman ako. Parang awa mo na. Hindi ako masamang tao. Teka lang po Sabi kasi ng lolo ko, huwag ako magtitiwala kani-kanino eh. Hindi ako masama. Isa akong sundalo. Sige na bata, papasukin mo ako, parang awa mo na. Dyan ka lang po at pagbubuksan kita ng pinto. Maraming salamat bata. Ay, hala, duguan po pala kayo. Hindi naman to masyadong malalim bata. Kailangan ko lang talaga ng matutuluyan ngayong gabi. Yung sugat niyo po, ano pong gagawin natin dyan? Huhugasan ko lang to ng tubig at tatalian ng malinis na tela. Teka, ikaw lang ba mag-isa dito? Hindi po. May lolo po akong kasama pero natutulog na siya. Ganun ba bata? Maraming salamat sa pagpapatuloy. Walang anuman ho. Kailangan niyo pa po ba ng unan tsaka ng kumot? Huwag na bata. Sanay na kaming mga sundalo sa lamig at isa pa, hindi naman ako magtatagal dito. Aalis din ako kinabukasan. Sige po, matutulog na din po ako kasi... pero hindi ko po kayo papasokin sa kwarto kasi baka magalit ho si lolo. Ayos lang bata. Dito lang ako pero iwan mo na lang na nakasindi ang lampara. Sige po, matutulog na po ako. Tulad nga ng sinabi ng sundalo sa akin, ay iniwan kong nakasindi ang lampara bilang ilaw niya. Kinabukasan ay mas nauna pang gumising ang aking lolo Tonyo na siya namang kinatakan niya kung sino ang lalaki na natutulog sa may upuan na kawayan. Ito talagang batang si Paolo. Sinabi na patayin yung lampara Paggising yan mamaya pagsasabihan ko talaga yan. Nako, paano na lang kung nasunog kami habang natutulog? Ay anak ng baka, at sino ba itong lalaking ito? Ang himbing pa ng tulog. Kung paluin ko kaya ito ng sandok. Aray! Hoy! Sino ka at bakit dito ka natutulog sa bahay ng may bahay? Mabuting tao po ako. Opo, nakitulog lang po ako dito. At sinong nagpatuloy sa'yo dito, ha? Yung apo ko? Humihilik nga yun, pati puwet Yung apo niyo po talaga nagpatuloy sa akin dito kagabi po. Abay, sinong niloloko mo? Ako? Ay, naku, hindi po. Hindi ko kayo niloloko. Anong hindi? Lolo, ang ingay niyo naman po, natutulog pa ako Hoy, kilala mo ba to? Nakapasok sa bahay Ay, oo po. Ako po yung nagpapasok sa kanya kagabi kasi wala daw po siyang matutulugan. Lo, kawawa naman siya At saka, isa pa po siyang sundalo. Sundalo baka mo? Sundalo ka? Opo, isa po akong sundalo. Bakit hindi mo sinabi agad? Napalo pa kita tuloy ng sandok. Bakit ka napunta dito? Sa pagkakaalam ko, sa kabilang bundok ang kampo. May nangyari po kasi kasagsagan ng paglalakbay namin pabalik ng kampo. Bakit? Ano nangyari? At bakit wala ang mga kasamahan mo? Nadakit po kasi kami ng mga rebelde sa daan. Kaya ginawa kaming bihag at dinala sa kanilang kuta. Po, nabihag po kayo ng mga rebelde? Oo. Ano bang pangalan mo? Ignacio po ang pangalan ko. At ako lang po ang nakaligtas sa amin mula sa mga rebelde. Ang pangalan ko po ay Paolo at siya naman po si Lolo Tonyo ko. Bakit ka napatpat dito sa nayon namin? Ang layo dito mula sa engkwentro ng mga sundalo at rebelde. Ganito po kasi yung nangyari para mas maintindihan niyo po. Ikukwento ko po lahat-lahat. Nung panahon po na nadakip kami, nakaranas po kami ng pang-aabusong pisikal. Kung hindi ilulublob ang mukha namin sa tubig, ay papasuan kami gamit ang mainit na bagay. At kung mamalasin pa, ikaw mapagtitripan at puputulan ka nila ng kahit anong parte ng katawan mo. Ang sama naman po nila. Bakit po nila ginagawa yan? Mga aswang din po ba sila, Lo? Hindi, apo. Kapwa Pilipino natin sila na tumalikod sa gobyerno. Masyado din naman kasing magulo ang Pilipinas. Ganun nga ho Dahil kahit gaano kahirap ang pamumuhay dito sa Pilipinas, ay pwede naman tayo mamuhay ng patas at hindi mananakit pero iba talaga ang mga rebelde. May sarili silang layunin na pinaglalaban. Bakit ginagawa po nila yung mga bagay na yan sa kapwa nila Pilipino? Alam mo bata, mahirap magkasundo ang mga Pilipino sa isang bagay dahil iba-ibang pinaglalaban nila. May gusto ng katarungan at meron ding iba na gusto nila ipaghigante ang pait na naranasan nila sa buhay. Magsumbong sila sa mga kagaya niyo pong sundalo. Hindi ko naman nila lahat pero may mga abusado at gahaman sa pera. Kaya kung hihingi ka ng tulong pero wala ka naman datong para sa buhayang yon, wala ka pa rin. Kung wag na lang po kayo mag-away kaya? Nako,
Mahirap yung bata. Kung wala kaming gagawin, sino ang magpoprotekta sa mga hamak na sibilyan? Wala kaming pagpipilian kung hindi ay itutok ang sarili naming baril sa kapwa Pilipino. Yun talaga ang buhay. Tapos po, ano pong mangyayari sa mga kasamahan nyo? Ito na nga ang mas nakakakilabot eh. Araw-araw, may mga sibilyan silang ginagahasa dun sa kuta nila kung saan kami kinulong. Hanggang sa isang gabi, may isang babae silang bihag na dinala sa kanilang kuta. Babae po? Bakit po? Ano pong ginawa nila sa babae? Hindi sila ang may ginawa sa babae. Kung hindi, ang babae ang may ginawa sa kanila. Sa tingin ko, mukhang alam ko na ang sinasabi mong yan ha. Nung makapasok yung babae sa loob, may narinig kami isang sigaw. Maya-maya hanggang nagkagulo-gulo na. Nagpapaputok na sila kung saan-saan kaya ginawa namin yung pagkakataon ng mga kasamahan ko na makatakas. Pero nabigo pa rin kami. Nasundan kayo kasi lahat kayo sugatan, hindi ba? Nung nasa may gubat na kami sa sobrang dilim, tsaka kung aswang yun kasi sisigaw yung mga kasamahan ko at biglang maglalaho na parang may humihila sa kanilang paitaas. At alam ko kung anong klaseng aswang yung sumalakay sa amin. Bangkilan. Ang babaeng naging bihag nila sa gabing yon. Isa siyang bangkilan. Para na ako masisira ng bait sa nangyayari sa bansa eh. Yung akala kong kwento tungkol sa mga bangkilan ay panakot lang pero mukhang totoo nga na minsan naging katulong yan sila sa pagpuksa ng mga Hapones noong World War II. Yun din ang sabi-sabi ng mga matatanda. Matanda na ako pero mas matanda pa yung nagsabi sa akin noon, ganon. Saan ho sila? Pwede ba sila makausap? Para kahit papano malaman ko kung anong pwedeng gawin para matalo ko yung bangkilan na sumalaki sa mga kasamahan ko. Patungkol dyan. Andun sila sa ilalim ng lupa. Patay na. Sobrang tanda na kasi nila baka ako susunod na din. Lolo, huwag po kayong magsabi ng ganyan, natatakot po ako. Hindi pa naman kita iiwan na po. Pero dadating din ang panahon na mawawala si Lolo. Sige ho, alis na po ako. Maraming salamat sa pagpapatuloy po. Saan ka pupunta? Mahina ka pa ho. Baka ho may makasalubong ako sa daan ng mga sundalo din. Nako, tito ko na lang magpahinga muna. May alam ako sa panggagamot pero hindi ito kagaya ng medisina. Kadalasan ng kagamitan ko ay herbal at may mga buhay na salita din. Ay, wag na ho. Baka kasi may impeksyon. Hindi naman ho hindi ako nagtitiwala sa kakayahan nyo pero sana maintindihan nyo ang pinanggagalingan ko. Naiintindihan kita, kabayan. Aray! Sige po. Mauna na po ako. Ayan na nga ba sinasabi ko eh. Magpahinga ka muna. Wala namang problema sa amin ni Paolo kung mananatili ka dito kahit ilang mga araw pa yan para makabawi ka ng lakas. Maraming salamat po. Ipapahinga ko na lang po ito. Hayaan niyo po ako na makabawi ng lakas. Ako naman po ang tutulong sa nayo ninyo. Nanatili si Kuya Ignacio sa amin ng mga ilang araw para ipahinga ang kanyang natamo ng mga sugat. Noong unang panahon kasi, malakas ang diwa ng bayanihan kung kaya't para sa lolo ko, parang pamilya na si Kuya Ignacio dahil pareho kaming Pilipino. At higit sa lahat, siya ay isang lingkod bayan na sundalo. Doon sa nayon namin, likas na matulungin ang mga tao at likas din na matatakutin. Kaya mapagpaniwala sila sa mga pamahiin at kwentong bayan, lalo na sa mga aswang. Lo, parang may narinig po akong putok ng kung ano. Ha? Wala naman ako narinig ka po. Baka guni-guni mo lang yung narinig mo. May mga putok po talaga, Mang Tonyo. Mukhang hindi magtatagal at matutuntun din itong nayon nyo ng mga rebelde. Huwag naman sana. Masyado na akong matanda para maglakad at lumikas at maging ang mga kapitbahay ko dito ay may edad na din. Yung mga anak nila may bago pang anak na sanggol. Sanggol? Mas delikado pala dito kasi kung maraming sanggol dito, makakaapekto sa kanilang mga polusyon sa hangin mula sa gera. Nako, subukan mo pagsabihan yung mga tao dito at hindi yan sila makikinig sa'yo. Masyado na silang nasanay sa pagtitiis kaya ayaw na nilang humiwalay sa nayong ito. Ganun naman po palagi ang Pilipino, sanay sa tiis. Paano ba kasi? Yung problema, taong 1982 pa pero ang solusyon, dadating mga 100 taon pa. Yung apektado malamang patay na, kaya wala tayong magagawa kung hindi magtiis. Yun na nga yung problema eh. Bakit tayo magtitiis dito kung marami naman lugar na pwedeng lipatan? Pera, yan ang kulang sa amin dito.
Alam mo ba na may nakatira dito sa nayon namin na piniling mamasukan ng trabaho sa ibang bansa at ang iba umuwi dito kabaong na? Nakakalungkot lang ang sistema. Parang paikot-ikot lang tayo eh. Marami kasing mangmang sa panahon natin ngayon, Ignacio. Ang mahal ng gastusin sa pag-aaral. May mga magulang na pinili na lang nilang ararong ipahawak sa kanilang anak imbis na lapis. Hay, araro. Kainis naman. Kung makaka-jackpot ka pa, gagambalain ka pa ng mga bangkilan na yan. Ano pa po ba ang mas malalim na kalaman mo sa mga bangkilan na yan, Mang Tonyo? Nasa mga lahi ng dato yung mga kababaihan na yan. Kaya nga pagsapit ng umaga, magaganda. Pero paggabi, yung mukha nila hindi mo masikmura. Nagiging hayop eh. Sana, ubusin na sila ng Diyos. Mga salot. May kasabihan nga tayo, matagal mamatay ang masamang damo. Sinabi mo pa, Mang Tonyo. Minsan nga, naiisip ko baka masamang damo talaga ako. Antigo na ako pero eto pa rin at buhay. Sa hirap ba naman ang buhay dito sa Pilipinas, gusto ko nang humimlay eh. Huwag naman po kayo magsabi ng ganyan, Mang Tonyo. Kailangan pa po kayo ng apo nyo. Si Paulo Bacamo. Yung bata na yan, mulat yan sa katotohanan sa bayan. Medyo may pagkapilyo nga lang, bata pa kasi. Hoy, Paulo, pilyo ka daw, sabi ng lolo mo. Hindi kaya, good boy kaya ako Kuya Ignacio no? Hindi nga lang ako perpekto kasi tao ako. Nangatwiran pa talaga. Paulo, may nakalimutan ka yata na gawain ngayong araw. Hindi ba't may usapan tayo kagabi? Opo, eto na po lo. Mag-iigib na po ako. Kukunin ko lang yung mga balde. Bilisan mo lang ha. Nung nakaraan naligo ka pa sa may sapa sa kakaumuwi dito apo. Paano na lang kung biglang lumakas yung agos ng tubig? Nag-iingat naman po ako tapos marami po kaming magkakasama doon. Sige na lo, alis na po ako. Huwag ka magtatagal ha. Umuwi ka kaagad. Opo. Nakakatuwa po talaga kayong maglolo. Dahil sa liblib ang nayon namin, ay wala kaming kuryente at tubig. Kaya sa may sapa ako nag-iigib kasama ng iba pang mga kabataan at kung minsan ay napagkakatuwaan namin na maligo rito. Ngunit iba ang naging ganap ng araw na yon. Dahil imbes na mga kapwa batang nag-iigib ang aking datnan, ay isang magandang dalaga na nakahandusay na duguan. Lolo, Kuya Ignacio, Ano yan, Paulo? Ano yun apo? Bakit pa kasi ang hilig mong sumigaw? may babae po doon sa may sapa, duguan. Ano? Opo, totoo. Halika, Paulo. Sama mo ko. Sige po, dito po tayo Kuya Ignacio. Diyos ko. Anong ginawa nila sa'yo? Miss. Miss. Miss! Tignan niyo po, huminga pa siya. Dali natin siya sa lolo Tonyo mo para magamot siya. Paulo, bubuhatin ko yung babae. Susunod na lang po ako sa inyo Kuya Ignacio. Ito na ba yung babae na sinasabi mo, Paulo? Opo, lo. Nako, lintik na. Kanina lang galing dito si Marites. Yung sanggol daw, inatake ng hika. Binigyan ko na ng lunas. Kailangan ko pa gumawa ng langis ulit. Naubusan kasi ako. Paano ba yan lolo? Parang patong-patong naman itong mga problema natin sa nayon ngayon. Nayari na. Malayo pa naman tayo sa bayan. At isa pa, walang hospital sa lugar na ito. Kailangan pa natin tumawid sa ibang isla para makapunta sa ospital at magamot yung mga sanggol. Kung nakaligtas lang sana yung medic namin sa grupo. Naku lo, paano na po tayo niyan? Gagawa ako ng paraan. Kung hindi lang sana maaga namatay ang ama ko, mas marami pa sana akong alam sa panggagamot ngayon. Tubig. Gusto ko ng tubig. Ano daw? Tubig daw po. Ano pang tinitingin-tingin mo dyan, apo? Kumilos ka na at kumuha ka ng tubig. Opo. Ito na po yung tubig, miss. Maraming salamat sa inyo. Taga saan ka ba? At bakit dapat pat ka sa may sapa? Iha, Taga Sibugay po ako. Marivik po ang pangalan ko. si Bugay. Sa kabilang isla pa yon. Nabihag po ako ng mga rebelde at dinala rito pero nakatakas po ako. Teka, nabihag ka din ng mga rebelde? Kaya pala pamilyar ka sa akin. Ang totoo niyan, nakatakas ako kasi tumalon ako sa ilog malapit sa kuta ng mga rebelde. Hindi ko alam na malalim pala yun kaya inanod ako papunta sa sapa. Naku,
Ang sama naman ng mga dumakip sa'yo, Miss Ganda. Pasakit talaga yung mga rebelde eh. Pareho lang naman tayong Pilipino dito. Matapos ang tagpong yun, ay mas naintindihan ko na higit na mas delikado ang kapwa mo Pilipino. Kung may dapat mang katakutan, ay ang bangis ng kapwa-tao at hindi ang aswang na sinasabi ni Lolo Tonyo. Higit na mas maraming biktima ang masasamang tao kesa bangkilan. Mang Tonyo, mukhang wala pa rin pinagbago eh. Mas lalong lumulubha yung mga lagay ng sanggol. Napadaan ako sa bahay malapit sa may sapa. Patay na daw yung sanggol nila. Oh, bakit ka naman naiiyak dyan, Apo? Kasi, sabi nila Lolo, manloloko ka daw. Hindi ka daw totoong manggagamot kasi hindi naman daw gumagaling yung mga sanggol na nagkakasakit sa nayon. Ano? Sino may sabi niyan, Paolo? Ituro mo sa akin at susuntukin ko. Masyado naman yatang ungas ang mga yan. Walang utang na loob. Kumalma ka, Ignacio. Wala tayong mapapala kung papairalin natin ang init ng ulo. Isa ka pa eh. Sa sobrang kalma mo, duda din ako sa'yo. Simula nang dumating ka dito, palagi na lang may namamatay na sanggol dito sa nayon. Nagtataka ako kung anong anyo ang nakatago dyan sa maganda mong muka. Kuya Ignacio, tama na po. Hindi, Paolo eh. Tingnan mo nga ang puti ng balat niyan. Hindi naman kulay Pinay yan eh. Prangkahin mo nga kami, Marivic. Aswang ka ano? Kung aswang ka, ano ka? Bangkilan? Nakakasakit na yung mga sinasabi mo, Ignacio. Hindi ako aswang at mas lalong hindi ako bangkilan. Kung magiging bangkilan man ako, ikaw ang una kong magiging biktima. Tama na. Magsitigil kayo, may paraan pa. Hahanap ako ng paraan. Hihingi ako ng gabay sa aking mga apyan upang malaman kung anong tunay na nangyayari. Huwag nating dagdagan ng gulo. Kung galit man ang tao sa akin, naiintindihan ko yon dahil namatayan sila. Kung mas malawak pa sana ang kaalaman ko, hindi mangyayari to. Pero Lolo, hindi na tumatalab yung mga langis mo. Yung ibang kapitbahay natin, hindi na nila tinatanggap yung bigay mong tulong. Si Aling Marites, itinapon niya yung binagay mo na pananggala. Baka nilalamig ang mga sanggol sa gabi, kaya sila inuubo. Hindi yan ang rason. Dahil kasi sa polusyon sa hangin. Yung pulbura sa gera. Naririnig na nga natin dito yung putukan. Ibig sabihin lang nun, malapit sila sa atin. Lolo, kung umalis na lang kaya tayo dito. Tama nga po nyo, Mang Tonyo. Mas makabuti lumayo muna tayo dito. Magtatahi ako ng mas makakapal na lampin para sa mga sanggol. Baka makatulong ito sa pagtulog nila. Tutulong po ako sa pagtatahi, Miss Ganda. Huwag na, Paolo. Mas kailangan ka ng Lolo Tonyo mo. Siya ang tulungan mo. Sinubukan ni Lolo Tonyo na hikayatin ang buong nayon makipot na lumikas. Ngunit tumanggi ang mga tao dahil hindi nila kayang iwan ang kanilang pangkabuhayan. Lalo pat malawak ang kanilang sakahan at dagdag pa nito ay nawala na din sila ng tiwala sa Lolo Tonyo ko. Paano ba yan, Ignacio? Marivic, Paolo, ayaw nila sa solusyon na naisip natin. Malalaki sa alanganin ang pangkabuhayan nila. Hindi natin sila masisisi, Mang Tonyo. Kasi mahirap din talaga kumita ngayon. Sayang naman po, di ba? Kung mapupunta lang sa wala ang pinaghirapan nila at iiwan lang din. Ang tigas din ng ulo nila. May mamamatay na nga, ayaw pa din nilang lumikas. Paano na tayo ngayon, Lolo? Ano nang gagawin natin? Hindi ko na alam po kung anong gagawin. Ang akala ko naman, aswang lang ang pwedeng maging banta sa atin. Hindi ko inaasahan ang pangyayaring ito sa tanang buhay ko bilang manggagamot. Hindi naman tayo pwedeng tumunganga lang rito at maghintay ng himala. Ang sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Sang-ayon ako sa sinabi mo, Ignacio. Wala tayong mapapala kung maghihintay tayo ng himala. Ang pagkakasakit ng mga sanggol ang siyang dahilan ng pagkawala ng tiwala ng mga taga-nayon kay Lolo. Ngunit ang mga sumunod na nangyari ang siyang nagtulak sa tuluyang pagtalikod nila sa Lolo Tonyo ko. Lolo, hindi na ako kinakaibigan ng mga bata na kapitbahay natin. Sabi nila manloloko daw ang lolo ko. Nako, huwag ka na malungkot, Apo. Ayaw ka nilang kaibiganin, pues hindi natin sila bate, Apo. Nakakalungkot lang kasi, Lolo. Hindi naman natin kasalanan kung bakit nagkakasakit yung mga sanggol nila pero tayo pa yung parang naging kontrabida. Nakakainis.
Ang tao na may tunay na malasakit ay siyang dadanas ng maraming sakit at pait. Tunay na mabait ang Lolo Tonyo mo. Gusto ko magalit din sa kanila, pero hindi ko magawa kasi nga, kagaya ko, pareho lang kaming lahat dito na walang magawa. Parang naiisip ko tuloy na wala akong silbi eh. Huwag niyo po masyadong damdamin ang mga pangyayari, Mang Tonyo. Lilipas din ito at malalagpasan din natin to. Sana po malagpasan natin to sa mas lalong madaling panahon kasi masyado ng maraming inosenteng bata ang nadadamay. Nakita nyo ba yung manok na itinabi ko kanina? Para kasi sa hapunan natin yun eh. Diyan ko lang nakita yun kanina. Baka nalagay mo sa ibang lagayan at baka nakalimutan mo lang. Hindi eh, dito ko lang yun nilagay. Ano naman to? May magnanakaw na naman dito? Masyado naman yatang maraming problema sa nayon na to. Tutulungan ko po kayong hanapin yung manok kasi baka nandyan lang po yan. Mabuti pa po, tulungan mo ang ate Marivic at Kuya Ignacio mo sa paghahanap. Eh ikaw Lolo, anong gagawin mo? Huwag mo sabihin na magmumukmo ka na naman sa kwarto mo kagaya ng ginawa mo nung nakarang araw. Hindi apo, may gagawin akong orasyon. Sige po, tutulong lang po ako sa paghahanap dito. Parang ito yun ah. Ito yata yung manok na sinasabi mo, Ignacio. Hindi ba? Oh, yun nga yun. Akin na nga. Parang kulang na to ah. 3 hita kasi to ng manok kanina eh, pero ngayon 2 na lang. Po, sino po yung kukuha niyan? Hindi pa naman po tayo kumakain. At saka wala naman kaming pusa dito eh. Kukulangin na to para sa ating 3. Ang tigas din ng kumuha ng 1 hita ng manok ah. Parang may naririnig ako sa labas. Anong sabi mo? Parang may kumakain eh. Naririnig ko yung tunog ng pagmuya. Sino nandyan? Labas! Ay, Santa Maria, Santa Magdalena, Senyor Nazareno, Ay! Sino ka? At bakit nasa iyo yung hita ng manok? Hindi ka naman taga nayon makipot. Mabait po akong babae. Ano? Babae ka? Eh di hamak na mas malaki pa ang katawan mo sa akin eh. Aray naman babae ako sa puso't diwa. Ikaw bakla ka, magnanakaw. Wag po. Nagutom lang talaga ako. 2 araw na akong pag-alagala kaya nung nakaamoy ako ng mabangong pagkain, sinundan ko kaya napunta ako dito. Anong nangyayari dito? Ay, magandang araw Holo. Wala po akong masamang intensyon. Nagutom lang ho talaga ako. Ano ang pangalan mo? Ako po si Ramoncito sa umaga, Cindy sa gabi. Umayos ka ng sagot pag tinatanong ka. Pasensya na aking prinsipe. Ako isang prinsesa na nagutom lang kaya palimos naman ng iyong pandesal. Pagkain. Kahit kunti lang, pagbigyan mo na ako sa manok, parang hita lang maawa na kayo sa akin. Tuloy ka. Paolo, bigyan mo ng pagkain yung taong yan. Pasok ko kayo, Kuya Ramoncito. Masyadong masakit sa tenga yung salitang kuya. Okay na kung ate na lang. Lalaki po kayo, di ba? Sa umaga, pero prinsesa ako sa gabi. Cute-cute mo. Naubos ni Kuya Ramoncito ang ulam namin panghapunan dahil na din sa gutom niya. Naikwento din niya na isa silang grupo ng mga medical student na tinambangan umano ng isang halimaw sa daan, kung kaya't naligaw siya kakatakbo sa kung saan-saan na daan. Kaya pala ang laki ng katawan mo kasi ang lusog mong kumain. Kasi, ang sarap mo. Ano? Ng manok mo. Ang sarap ng manok mo. Sabi kasi sa akin ni Paolo, ikaw nagluto ng manok. Masarap talaga ako magluto. Paulo, pinapatawag ka ng Lolo Tonyo mo. Opo, pupunta na po ako. May asawa ka na pala? Ay nako, hindi. Hindi kami magkaano-ano ni Ignacio. Buti naman, may pag-asa pa pala ako sa'yo, Ignacio. Tumahimik ka nga. Tapos yung mata mo sa akin. Gusto mo dukutin ko yan kung saan-saan makatingin eh. O hindi ikaw talaga yung assuming. Pero okay lang kasi kung ang assumption ko ay totoo, sana tama ako lagi tungkol sa'yo. Patungkol saan naman ang assumption mo? Na ikaw ang Prince Charming ko. Alam mo, kakain ka o magsasatsat ka? Kasi kung hindi ka naman kakain, akin na lang yung ulam. Ay, wag naman. Eto na nga kakain na ako. Tatapusin ko na itong pagkain ko at sasabihin ko na kung anong nangyari sa amin sa daan. Ano ba kasi ang nangyari sa inyo? Ramoncito. Pagkatapos. Diyos mio, lolo naman. Para ka namang kabute, bigla ka nalang pasulpot-sulpot. Alam nyo ba na ninenervyos talaga ako?
Akala ko kasi maghahatid lang kami ng gamot sa kampo ng sundalo. Wala naman sa usapan, mapapalaban kami sa mga aswang dito. Aswang po? Oo, aswang. Sa laki ng aso na sumalakay sa amin ng kasamahan ko, wala nang iba pang paliwanag doon. Nakasisiguro akong aswang yon. Halos matawag ko lahat ng santo kakatakbo kung alam mo lang. Maghahatid kayo ng gamot? Ibig sabihin, may gamot yung bag mo. Oo, ihatid ko sa kampo. Bakit kayo nakatingin sa akin ng ganyan? Matapos ang usapan na yon, ay napagkasunduan namin na gamitin ang mga gamot na dala ni Kuya Ramoncito upang malutas ang sakit sa mga sanggol sa nayon. Labis naman ang tuwa ng mga taga-nayon sa mabilis at epektibong gamot na dala ni Kuya Ramoncito. Kung may hiwaga man sa panggagamot ng mga albularyo, ay may hiwaga din pala sa medisina. May mga bagay na hindi nalulutas ng buhay na salita lamang, kagaya din ng mga bagay na hindi maipaliwanag sa mundo ng siyensya. Ay, naku! Alam mo, parang matatay ako sa pinagkakagawa ko. Bakit naman? Kasi lolo, dapat sa mga sundalo to Paano na lang pag humarap ako sa may katungkulan? Anong sasabihin ko? Na inatake kami ng alagad ni Satanas at napunta ako sa nayon na may sakit, ganon. Baka ipako na ako sa krus ng mga seniors namin sa hospital. Naku, sana nagpakain na lang ako sa aswang Di multo na lang ako ngayon, palutang-lutang, walang stress. Tetestigo kami dito sa nayon, Makipot. Dahil sa iyong kabaitan, naligtas namin ang mga sanggol dito. Halos mawalan na nga kami ng pag-asa. Buti na lang at dumating ka. Sana ho, ganun na nga ang nangyari at makinig sila sa akin.